Sagittarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito yung energy update niyo for December 16 to 31, 2025. So, paalala lang, ang reading na to ay general reading. So, maari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. And another reminder, hindi po ako magme-message sa inyo para mag-offer ng mga services, no? Kayo po ang magme-message sa akin. Meron tayong link sa description or sa comment section ng booking page. Okay? Kasi may mga nagre-upload ng videos ko tapos nagpapanggap na sila si Mystic Queen PH. So, maging maingat kasi mga scammers yon for sure. Okay? So, let's begin. Ano yung energy for you, Sagittarius? It's Sagittarius season. Kumusta kayo, Sag? Happy birthday sa mga Sagittarius babies. I wish you all the best in life, happiness, success. Okay, Sag, anong energies for you? Second half ng December 16 to 31. Ooh, wow, look at that, blessings energy. Wow. So, may blessings na parating. Sagittarius season. Alam nyo, for me, I love Sagittarius season. Tignan mo, mag-rejoice ka daw. Magbunyi. Dahil meron kang isi-celebrate. Wow, may isi-celebrate ka na blessing. Oh, this is a change. May pagbabago. So, yung isi-celebrate mo na ito ay masasabi mo siyang blessing kasi itong pagbabago na to ay magbibigay sa iyo ng mga biyaya. Oh, 'di ba? This can be a new job, a new career opportunity, can be a relationship, meron kang mga achievements sa buhay mo. Oh, ang laki ng ng tax refund mo. Or anything that is transformational sa'yo. Like yung dati mong buhay ay magbabago for the better because of the blessings na marireceive mo. Let's see what else. You have the Two of Wands, the Knave of Wands. Energy nyo talaga to. Oh, the Wheel of Fortune, which is about change in direction. Oh, the Three of Wands, expansion, may Five of Cups. Okay. So, I feel like, itong pagbabago na to, sa una, hindi siya ganun kakomportable sa'yo. Oo, kasi parang feeling mo, hindi ito yung gusto mo talaga. Oo, I feel like this is like, blessing in disguise sa'yo. Pwede kasing meron ka pang ibang option, tapos iniisip mo na baka dun sa isang option na yun, dun ka mas magiging matagumpay or dun mas magkakaroon ng magandang resulta. But merong ibang plano si God kasi. Meron siyang ibang plano para sa'yo, which is so much better. 'Di ba? So, yun yung blessing for you, yung change na yan. Change na in direction. I also see you becoming more active. Sasabihin ko sana aggressive, but active siya, no? Mas magiging active ka in making changes in your life. Some of you merong expansion ng career, expansion ng business. Some of you meron kayong pagbabagong gagawin sa home life ninyo, sa bahay ninyo. Merong renovation. Meron rin ditong realization of the things na kailangan mo nang i-let go dahil that's part of the change na kinakaharap mo. Let's say, meron kang trabaho, tapos yung trabaho mo na yun ay i-let go mo na. So, yun yung part ng change na yun. Dahil meron ka ng ibang ipupursue na kung saan alam mo, mas doon ka magiging successful. Mas doon ka magkakaroon ng opportunities. Diba? So, those kinds of change. Let's see. Tingnan natin yung energy ng iyong kaperahan. Money, career, finances.
Money, career, finances for Sagittarius. 'Di ba? You have the Chariot. Chariot is about success, moving forward, moving to a new direction. You have the Three of Swords. So I feel like yung iba sa inyo, itong pagbabago na to may kinalaman talaga to sa trabaho or career ninyo or living situation, living condition ninyo. For example, merong yung iba rito kasi pwedeng kayo ay mag-abroad, no? Or titira sa ibang bansa, magma-migrate. So, syempre, kapag may migration or paglipat ng ibang bansa, merong halong emotional na parang may sadness rin. Combination yung feeling na, yes, exciting kasi maka-experience ka ng bagong opportunities. And at the same time, nakakalungkot kasi pwedeng meron ka mga taong maiiwan, no? Friendships or connections na you have to leave behind. So, I feel like yun yung energy ng Three of Swords na merong somehow sadness, pero alam mo sa sarili mo na yung mga changes na yan, it's for your own good. 'Di ba? Ten of Cups, it's for your own good. It's for your family's good. Oo. Parang for your family's benefits. So, I feel like, yung iba sa inyo, okay, meron din dito, may nakukuha akong energy rito na pwedeng may bala kang ibenta yung properties mo or sasakyan. Siyempre, may sentimental value na sa'yo yung sasakyan na yan. Minahal mo na yan, yung bahay mo, yung property mo. Pero part kasi yan ng pagbabago na gagawin mo, na kailangan mong gawin para masimulan mo yung new beginnings na yan sa iyong career or business. Oo, marami ako napipick up na energy rito na tipong yung iba sa inyo magbebenta ng gamit or properties kasi magsisimula kayo ng negosyo. 'Di ba? May sadness, but alam mo na part 'yun ng proseso na kailangan mo pagdaanan. And you're okay with that. You have trying to keep both ends meet is challenging at this time. Taking a loan to pay up debts. So some of you, pwede kasi meron kayong loan na iti-take para may mabayaran na kailangan importante or meron kayong pagkakagastusan. Na yung iba lang naman pwedeng hindi to ma-approve, pero it's a blessing in disguise kasi hindi mo na kailangan umutang para mabayaran yung kailangan mong bayaran kasi meron ngang blessing na darating sa'yo. At yung blessing na yon, ang panggagalingan niyan, yung talento na meron ka. It's like who you are, what you can bring to the table. Ano yung talents mo. Ikaw yung nakakaalam nun at ikaw rin yung magdi-discover nun kung hindi mo pa nadi-discover. So eventually, you will be fulfilled and happy with your career and finances dahil dito sa talent na ito na gagamitin mo to monetize your life, no? Yung talento mo na yan. Sa love life naman, you have the 8 of Wands, the 5 of Wands, and the 6 of Swords. Okay, so kung kayo ay in a relationship right now, meron kayong iiwasan na sitwasyon na tipong nakakagulo sa relasyon ninyo. Okay, so pwedeng yung iba rito, halimbawa kayo nakatira sa mga in-laws ninyo, tapos hindi maganda yung relationship mo sa kanila. So maaring kayong mag-partner or magpamilya ay lilipat na ng lugar para umalis na sa ganong sitwasyon na medyo may kaguluhan na tipong lagi kayong pinakikialaman, 'di ba? Pinakikialamanan. Ganon. So it's a process of pag-iwas sa gulo. Oo. Yung iba sa inyo, you're dealing with your soulmate. And if you're single, you are manifesting your soulmate. Maaring meron kang makikilala sa pagta-travel mo. 8 of Wands, that is traveling. 6 of Swords, traveling. Pwedeng sa una, hindi maganda yung impression mo sa taong to. Pwedeng nayabangan ka sa kanya. O hindi mo type. Pero eventually, baka magustuhan mo. Para sa mga single, ha? Ayan.
So, let's see the final message for you, Sagittarius. Army of Life. Ask for help, seek support, you are not alone. Yes. So pagdating naman sa sa needs mo, syempre, mas maganda na open ka sa tulong rin ng iba. Na okay, may mga times na kailangan nating manindigan para sa sarili natin. But there are also times na kung available naman yung help sa paligid mo and someone is offering help, why not, no? Oo, it's okay na merong magsuporta sa'yo, of course, because you are not alone. So that is your reading, Sagittarius. Thank you so much. See you again.